Bawat tao sa mundong ito ay kinakailangan ng peace of mind or yung kapayapaan. Ito bang kapayapaan na ito ay yung walang problema or yung absence of troubles na tinatawag? Well, maaari tayong magkaroon ng peace and order sa gitna ng hindi perpektong mundo. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang kapayapaan or peace? Okay, yung peace ay hindi isda, kundi peace na P-E-A-C-E. Itong kapayapaan na ito ay nakakamit hindi dahil sa wala tayong problema or we have absence of troubles in life. Okay, bawat tao sa mundo ay mayroong tinatawag na silent dream o yung tahimik na pangarap. Ano ba yung silent dream na yon? Yung silent dream na yon ay yung tinatawag na peace of mind. At simula't simula pa lahat ng tao ay ito talaga yung dinidesire ng mga puso. Sa paghahanap ng peace of mind, ang mga tao ay natutunan na gumawa ng ilang mga pamamaraan para ma-attain itong peace of mind na to. At isa na nga din yung tinuturo ng mga Hindu. Ayon sa Hindu teachings, meron silang ibinigay na ilang practical na 10 commandments para magkaroon tayo ng peace of mind. Ano-ano ba to? Una, huwag kayong makialam sa ginagawa ng ibang tao. Para daw magkaroon ng peace of mind ay iwasan natin ang pakikaalam sa iba. Next, forget and forgive. Next, huwag tayong masyadong mag-crave sa pagkilala or recognition. Huwag maging mapanibughuin. Baguhin natin ang ating sarili ayon sa ating environment. So, ibig sabihin, makisama tayo. Next, tiisin mo ang hindi mo kayang gamutin. Tama nga naman, wala ka namang choice. Kung hindi mo kayang gamutin, edi tiis-tiis na lang. Next, huwag kang kumagat ng higit pa sa kaya mong nguyain. Dito yun sa mga parang sinasabi sa mga ambitious people. Pag hindi nyo talaga kaya, makontento ka na lang kung anong meron ka. Next, mag-meditate regularly. Huwag nyong iiwanan ang inyong isip na bakante. So, dapat palagi kayong busy para hindi magkaroon ng puwangang stress sa buhay nyo. And next, huwag magpaliban para hindi kayo manghinayang. Yung tinatawag na hindi mo kasi tinry, kaya sa huli nagsisisi ka. No? Okay, ayon sa inirereseta ng mga Buddhist, no, ayon sa kanilang paniniwala, na in order for us to have inner peace, ang only way is magkaroon tayo ng spiritual practices. Sabi nila, sa pamamagitan ng seryoso at taos-pusong pag-i-engage sa mga spiritual practices, ay matututo tayo na ma-master yung pag-control sa ating pag-iisip. Ang sabi ng mga Buddhist, napakahalaga daw nito dahil para ma-attain natin, para magkaroon tayo ng permanenteng inner peace o yung tinatawag nilang inner peace of nirvana, ay kinakailangan talaga na seryosohin natin at talaga i-encourage yung sarili na magkaroon ng spiritual practices regularly. Para magkaroon tayo, dapat talaga taos-puso siya at masigasig. So it is also called self-encouragement to spiritual practices. Ayon naman kay Confucius, si Confucius ay isang Chinese philosopher. Para ma-experience natin itong tinatawag na inner peace na ito, no? At also ma-share din natin itong peace na ito sa ating sosyedad, dapat ang tao ay matutunan na disiplinahin yung kanyang pag-iisip. Ang sabi niya, para ma-promote natin yung morality o yung tinatawag na pagiging makatao at pagiging makatwiran, dapat ang bawat isa ay ituring ang kanilang kapwa ng may katapatan, pure motive, at may sinseridad na nakabase sa katwiran, no? At dapat iwasan natin yung pag-iisip ng negative sa ating kapwa. So, ibig sabihin, kailangan nating encourage yung ating sarili to live in harmony and to live in a positive side. So, let's say, for example, kahit iniisip ng iba na napakasama ng taong yan, no, ang nakikita pa rin natin sa kanila ay yung kanilang kabutihan. So, we have to discipline our minds, ayon kay Confucius. Ayon naman sa prinsipyo ng Taoist, no, para mag-generate daw tayo ng mas more inner peace in every action sa ginagawa natin, ay dapat sundin strictly yung daily discipline na may kasamang meditations and psychophysical exercise. Let's say, for example, like Tai Chi. At dapat lagi tayo mag-isip pa ulit-ulit, no, concentration na isipin natin na gusto ko ng kapayapaan, gusto ko ng kapayapaan. So, yun yung sinasabi ng mga Taoist. To summarize doon sa mga philosophies na nabanggit natin, no, ang Hinduism ay nagtuturo ng good behaviors toward other people behavior in order for us to have peace of mind. Samantalang ang mga
Buddhism naman ay tinuturo na kinakailangan natin na magkaroon ng spiritual practices. Si Confucius naman, tinuturo niya na disiplinahin natin ang pag-iisip natin. At ang Taoism philosophy naman ay sinasuggest niya na in order for us to have an inner peace, ay kinakailangan natin ng daily routine o daily discipline na mayroong kasamang meditations and psychophysical exercises. So yung ilang mga nabanggit na yan ay ilang sa mga practical na pamamaraan to create inner peace ayon sa mga tao sa Eastern cultures. Yung ilan sa mga nabanggit natin kanina ay tinatawag na Eastern philosophies. At yun naman mga piniprescribe nila about sa peace ay hindi naman nalalayo sa biblical truth. Nakakahanga pa nga yung mga deboto nila, diba? Kasi kagaya ng sa mga Buddhism, sa mga Taoism, talaga nakakahanga sila sa pagiging mahinahon, yung pag-uugali nila talaga at yung mga tinuturo nila is nakakatulong din naman talaga sa tao. Kaya lang, ang problema is masyadong self-centered. Pag sinabing self-centered kasi, yung parang tinuturo, sinasuggest nila na ang tao ay wag nang umasa sa divine being, kundi umasa na lang sa kanilang personal effort. So parang dinideny niya dito yung divine being kasi tao lang okay na. At saka isinasuggest ng mga Eastern philosophies na ito yung pagsusuri at pagpapanumbalik sa kabutihang loob ng tao na hindi na kailangan ng aid o hindi na kailangan ng tulong ng manlalalang. So sinabi ko nga kanina parang nire-reject nito yung aid of the divine being kasi parang masyadong self-centered or umaasa lang sa sarili. Okay? Although well accepted naman na ito kagaya ng Buddhism, Taoist beliefs, accepted naman na talaga siya sa buong mundo at nakakatulong naman talaga siya sa mga tao. Kaya nga lang hindi pa rin tayo dapat maging kampante, kundi dapat talaga suriin pa rin natin yung mga batayan ng kanilang mga prinsipyo. Kasi alam nyo, parang yung mga Eastern philosophies na to ay para lang katulad ng modern humanism. Pag sinabing modern humanism kasi is pinopromote niya talaga na ang tao ay may kapasidad sa kanyang sarili na hindi na niya kailangang umasa sa sino mang mandalalang o sa sino mang divine being. Ang humanism kasi ay parang dinideny niya ang isang supernatural interventions. At ang tao, para sa humanism, ay mayroong sariling kapasidad na i-develop ang kanyang sarili sa pamamagitan lang ng kanyang sariling intelihente o sariling karunungan, sariling pangunawa o katwiran at sariling paniniwala. Yung mga nabanggit ko kanina na Eastern philosophies, isama na natin yung modern humanism na nagtuturo for peace, ay nagtuturo lang sila sa mga tao na bawasan yung pagiging dependent sa supernatural God, kundi itinuturo lang nila ang mga tao na maging dependent sa kanilang mga sarili at sa natural. Okay, inihayag ng Biblia kung ano ba talaga yung nature o pinagmula ng problema ng tao. Ano nga bang pinagmulan? Bakit nagkakaroon ng problema ang tao sa moralidad? Okay, ayon sa James 4 verses 1 to 2, sabi dito, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan nyo? Hindi ba't ang masasamang nasa na naglalaban-laban sa puso nyo? May ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ng mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So napakalinaw ng passage, no? Na ang sanhi ng pagkakaroon ng trouble within our inner selves is not our education, is not our culture, sports, or environment, kundi yung evil desires na nasa loob natin nung ipinanganak tayo or since birth dahil sa ating evil natures. So kaya napaka-imposible na magkaroon ng kapayapaan sa loob natin kasi dahil sa ating sinful nature, dahil sa pagkakasala ng ating mga magulang. Sabihin ninyo sa akin ngayon, papaano magkakaroon ng natural na kabutihan ang isang taong sa umpisa pa lang ay mayroon ng corrupted na katawan, mayroong corrupted na espiritu. So walang mabuting nanggagaling sa tao. Kaya nga sinabi ni Jesus, Diyos lang ang mabuti at Diyos lang ang nakapagbibigay ng kabutihan. Kahit kailan wala tayong kakayanan na gumawa ng kabutihan, kahit galing pa yang sa inner self natin, kundi sa Diyos na nanggagaling. So sinasuggest ko ngayon na kinakailangan talaga ng divine intervention para magkaroon tayo ng kapayapaan at kabutihan sa ating mga puso. Without the divine interventions, kahit ano pang pagsusumakit ng tao na mag-quest for peace ay mababaliwala, no?
Hindi ang sanlibutan ito ang nagbibigay ng kapayapaan. Wala sino mang sa sanlibutan ito ang makapagbibigay ng totoong kapayapaan, kundi Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa tao. Dahil Diyos lang ang mabuti. At napatunayan itong kabutihan na ito ng Diyos nang ibigay niya si Jesus Christ sa atin. Jesus is the peace, is the King of peace, the Prince of peace. At siya lang ang nagbibigay ng totoong kapayapaan sa bawat tao. Kahit pa nga yung mga kilala nating mga relihions or mga denominations, ay para bagang napakahirap magbigay nun ng talagang peace of mind sa atin. Kasi, syempre, the religion is promoting only good things. So, ang nagiging mindset natin kapag hindi natin na-attain yung good things na yon is mapapahamak tayo, masusunog tayo sa impyerno. So, parang, alam naman natin sa sarili natin na hindi tayo perfect, na everyday in our lives, nagkakaroon tayo ng pagkakasala. So, kaya nga only Jesus Christ can give us concrete happiness, concrete peacefulness. Bakit kamo? Kasi, it's very realistic. Humans, we are not perfect. Nagkakasala tayo, walang mabuting nanggagaling sa atin. But Jesus is perfect, no? Si Jesus na yung sumunod, si Jesus na yung nagpakabuti para sa atin. The only way for us is to accept na lang yung gift ni Jesus na immunity for us. The only thing that we can do talaga para magkaroon tayo ng payapang pamumuhay is just only na sumakay tayo dun sa bangka ni Jesus Christ at siya na yung bahala. Because of His goodness, because of pagiging masunurin niya, yun yung nagbigay sa atin ng salvations. Pero kung tayo sa sarili natin, is very napaka-unrealistic. So, the only way for us to have a complete peacefulness ay yung sumakay tayo kay Jesus Christ, sumakay tayo sa bangka niya. At tayong mga tao, dapat wag tayong tumingin sa loob natin, kundi tumingin tayo sa labas. Kasi walang maganda, walang mabuti na nasa loob natin. So in order for us to have goodness and peacefulness, tumingin tayo outside us. And last but not the least, ang kapayapaan ay hindi nabubuo sa loob natin. It is that self-generated inside us. Nanggagaling yon divine intervention at Diyos lang ang nakapagbibigay ng totoong kapayapaan. Kasi kung pipilitin mo magkaroon ng kapayapaan by your own efforts, napakahirap at magkakamali ka lang ng isa, masisira lahat ng pinaghirapan mong kapayapaan. The cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn.